Okay guys, ito bali may gagawin po tayong 1 giga wash na 6.0 kilograms. Yan po yung kanyang model ES6030T Sharp. Bali ang issue daw po is gumagana po yung kanyang washing machine, pero itong kanyang dryer ay ayaw gumana. Ngayon titesting natin, sasaksak po natin siya. Yan, testing natin itong washing. Yun, okay po yung washing machine niya. Okay, so far wala po problema. Bali ngayon ito daw po talaga yung may problema. Ngayon chinek daw po nung kanyang mister. Anong ginawa po, ma'am? Tinignan lang po yung likod. Yung likod tinignan. Okay, ngayon iyan natin yung timer. Yan, naugong lang siya. Kaya pag naugong, huwag nyo pong ituloy. Possible na pwede pong masunog yung motor o mag high ampere. Ngayon, check natin yung kanyang problema. Guys, bali bubuksan natin siya. Bali, ano po bang kadalasan sira ng ganitong washing machine? O kahit anong klaseng twin tub. Ito po kasing mga ganitong model, minsan nasisira is dahil sa alampag. Yan po yung kanyang motor compressor, yung kanyang stator motor. Yun, ito yung sa wash nya. Okay, unang-una checkin natin yung ano nya, yung cooler nya o basket nya. Ayan, kita nyo ang tigas. Hindi naman siya naka-brake pero matigas. Hindi umikot. Yan po yung sanhi ng pagkahinto niya o either na hindi paggana. Yan, kung titingnan natin, hindi talaga maikot, matigas na po. Yan po yung kadalasan na nagiging sira o either na minsan kumapit na sa bushing shafting o either dito sa kanyang belo set. Okay, check natin yung kanyang belo set kung okay pa. Yan, totally buo naman, wala namang problema. Okay, ngayon check natin yung capacitor nya kung okay pa. Bali, ito po yung ating tester. Bali, sinet ko po siya sa ohms. Itong gray at saka violet. Ngayon, bago kayo mag-tester ng capacitor, ilalagay po natin to sa nanofarad nya. Yan, nanofarad. Then pag-iwalay po natin tong kanyang wire. Yan, kasi pag pinagsama-sama nyo po yung wire nyan, hindi nyo makukuha yung resistance nitong capacitor. Okay, ito yung sa capacitor. Ito, and ito yung isa. Check nyo maigi kung yun talaga yung wire. Itong dalawang to. Yan. Okay, nanofarad. Ito po yung isang wire natin. Ito naman yung isa. Tingnan natin. Yan, 2.870. Okay po yan dahil may tolerance. Pasado po siya dahil ang kanyang capacitor is 3 microfarad. Okay po yan. Once na siya hindi na umandar sa kanyang capacitor na original na 3 microfarad, ibig sabihin yung motor compressor natin o magnetic wire is nag high ampere na o nag-change value na. So, change resistance. Okay, ngayon ikakabit ko po ito ulit, and then yun po yung ayusin natin yung kanyang cooler o either na nadikit sa kanyang belo set bushing, yung kanyang basket shafting. Okay, ito, bali na ikabit na po natin yung kanyang wire. Yan, violet tsaka gray. Ngayon yun, doon tayo magtutuo ng pansin sa kanyang shafting. Kung dito ba ang problema niya, lalagyan po natin siya ng langis. Kasi kadalasan po kasi yan
pag naglalaba, tinataas po yung hose. Dapat hindi. Pag ganun po tinataas yung hose, tapos may natagas, napunta po yan dun sa kanyang spin. Dapat hindi. Ayan, ngayon lalaro-laruin ko po yan. Kung dyan lang po yung problema niya, kasi kadalasan dyan lang po yung problema, minsan nandito na po sa kanyang bushing shafting. Bali, ginawa ko, nilagyan ko siya ng langis. Ngayon, nilaro-laro ko po siya. Ngayon, ang paglalaro lang po para siya ay hindi gumanit. Baba-taas lang. Tapos bago ikot. Tapos bago baba-taas hanggat lumambot po siya. Yan, kung titingnan po natin, lumambot na po siya. Ngayon, testing po natin siya kung iikot na. Saksaki. Paikutin natin. Yan o, ayaw. Okay, ngayon, nakalimutan ko po pala siyang check-in o yung capacitor lang ang chinik ko. Bali ngayon, checkin ko rin po yung linya ng motor compressor. Ng stator motor, sorry, kasi kagagawa ko lang po ng rep kanina. Bali ito guys, bali tinanggal ko po muna siya doon sa kanyang basket. Yan, tinanggal ko po yung tornilyo niya. Ngayon kung titingnan po natin to, nagbe-freewheeling naman po. Ngayon, check natin kung iikot siya. Yan, timer. Ayaw pa rin. Okay. Mandar. Naugong lang siya. Yun. Yun ang paging sanhi niya pag ganun pinatatagal. Kaya minsan nag-ahayang na yung motor. Kaya ngayon checkin ko na ngayon yung kanyang resistance. Ito yung wire ng papuntang stator motor ng spin. Yan, bali ito yung common, yung black. Ngayon ito, kakabit natin ito dito. Ngayon, nakaset po tayo sa ohms. Check natin. Oop, tanggal na naman. Tignan natin. $94, $93. Ito namang gray. Yun, kitang-kita na. Ibig sabihin, bumigay na po yung kanyang motor. Kaya ganon. Ayan. Dito naman tayo. Tingnan natin to. Ibig sabihin yung isang linya na lang po yung gumagana. Ayan o. Yung gray at saka violet, wala rin. Bali, violet, gray at saka black, ayaw. Bali, ang meron lang continuity, yung kanyang resistance. Ito, yung violet at saka black. Ibig sabihin, may problema na po yung kanyang stator motor. Ang final natin, ang sira, dahil po sa ganit. Ngayon, pinilit, kaya bumigay po yung kanyang motor, stator motor. Yan. Yun po, ma'am. Okay. Ito ma'am, bali ang problema nyo, chinik ko yung kanyang stator motor. Kaya nasira dahil maganit. Ngayon, kaya bumigay po siya yung kanyang stator motor. Ito, wala na pong resistance to. Bali itong violet tsaka common meron. Wala na. Bali nilagyan ko ng langis, nag-freewheeling na siya. Kaso nga lang ang problema mo, nung nag-freewheeling na, wala talaga na. Kasi pinilit pa rin siyang paandarin na akala aandar. Ganun po yan, hindi mo Bali, papalitan po natin ng motor. Bibili po tayo, then papalitan po natin. Yun ang magandang tanong ni ma'am. Bali, tinanong ni ma'am kung magkano yung stator motor. Yan, ang stator motor, mga ganito, yan, mga original to. Kasi may tanso yan ma'am, merong aluminum. Ngayon, ang ikakabit natin dyan, tanso. Ito. Okay guys, ito po yung ating papalitan. Yun po, ipinaliwanag ko kay ma'am, kaya minsan nasisira si stator motor, minsan sa maling paglagay ng damit.
Kadalasan yun po kasi yung nangyayari, yung pagiging sanhi ng kalampag, ngayon nag-high ampere yung motor. Ngayon ito naman po, maganit yung kanyang puller o kanyang shafting, okay na, kaso nga lang ang problema, nag-freewheeling na siya, nag-high ampere na dahil sa akala tutuloy. Yun ang nangyari, nasunog o either na nag-high ampere. O kadalasan naman dito, akala ni ma'am, minsan overflow, akala tumatagas yung tubig. Hindi po overflow yun. Once na yan ay tumagas naman at tumapon, at yun po ay talaga nauubos ng tubig, ibig sabihin dito either na mayroong naipit na barya o pagdible o mga tela-tela. Yun po, sana po may napulot po kayong kalaman na once na minsan ay natagas rin na nakababa naman yung hose, kadalasan ang nangyayari may problema rito, naiipit o either na kumalang. Ito po yan sa drain. Yun po, isang paalala, huwag po natin gagawin yung lalaging always na nakataas ang hose. Yun, at saka pag mag-i-spin naman, kailangan i-grip nyo, lagyan nyo po yung pinakano niya, stopper niya, then i-align nyo. Pag once na hindi magandang ikot, disalignment, patayin nyo at ulitin nyo yung paglagay ng mga damit. Yan po, ito po ang ating papalitan. A few moments later. Ito guys, bali ito, nakakuha na tayo ng bagong motor ng spin. Bali yan, Ate, tinapate, salina. yan, bali ito po yung ating ikakabit na spin motor para sa yan, sa kanyang dryer. Okay, A few moments later. bali yan guys, kinabitan ko na po siya ng ng ganito. Bali wala po kaming makitang selecta. Ito naman po ay binutasan ko sa gilid para yung kanyang kung sakasakaling mag overflow ay din na hindi binaba yung hose pumunta sa belo set, yan, dadaloy po yan dito. Bali ngayon binutasan ko siya para doon sa gilid dadalan, hindi siya tutulay dito sa kanyang body o housing ng kanyang stator motor. Yan, kabilaan po siya. Okay, so para ito nilagyan ko siya ng langis para kahit pa paano mag freewheeling siya. Okay, tapos ito ibabalik po natin to. Yan, yung red, yun po yung papuntang sa capacitor, pero magiging ito yung sa neutral niya, line 1. Bali ito sa capacitor, bali ito yung kanyang common. Yan, common, and then yung kanyang ito yung papuntang timer. Okay, ito yung sa capacitor ng dalawa. Ngayon bago natin po ito ikabit, yan, bago natin ito ikabit, yung blue para sa common, and then itong yellow para sa capacitor, and then red yung sa kanyang switching sa kanyang timer. Okay, tinornilyo na po natin yung yung kanyang housing. Bale ito, ikakabit ko na po yung kanyang shafting, yung kanyang basket.
Yan, ito po yung yellow. Kumpara natin sa original ay yun, hindi na po tutugma siya doon. Bali, dito tayo sa original, itim. Yan. Yung itim po niya, yun po yung ating common. Teka lang. Naka-zero po siya, naka-off. Ngayon, isasaksak po natin. Yan. Okay. Check natin. Tinanggal ko na po yung preno niya. Wala na po siyang preno. Okay. On. Yun. Ayun o. Umiikot na siya. Tignan natin. Yun. Mabilis na. Okay. Bali, umiikot na po yung kanyang basket. Yan. Kung titignan natin, napakabilis. Ngayon, kaya po siya nasira. Yun nga po, inuulit natin. Lagi pong sira ng mga ganito, yung minsan disalignment o either na pag timer, sinalpak lang kagad yung kanyang mga isinalang. Yun, hindi pantay. Nag-ano siya, kakalampag. Kaya minsan yun ang pagkasira niya. Ito naman maganit. Kumbaga yung kanyang bushing shafting gumanit, pati yung kanyang belo set doon sa basket, doon sa kanyang shafting, yun, nag-stack up na siya. Kaya kapon nilinis natin. Okay, bali yan po. So, titingnan po natin, nagkabit po tayo ng yung kanyang cover para hindi siya kung sakasakaling matuluan o either na matalsikan, hindi po siya mababasa yung kanyang stator motor. Yan. Tingnan natin. Try natin ulit. Tingnan natin. Ayun o. Umiikot na siya sa ano. Okay, yung puller niya. Okay na. Yun lang siya guys. Bali nagpalit po tayo ng bagong motor. Kasi open na po yung isang linya. Yun. Possible na nag high ampere na yan. Okay na siya guys. Yan. Isang giga. 6.0 kilograms na Sharp. Yan po yung kanyang model, ES6030T. Okay na siya. Yun lang po. Kahit testing nyo po, lagyan nyo po siya ng ng kahit isang damit na babasain nyo, ma'am. Okay, patayin ko muna. Dito pwede po nyo ibalik ang timer, pero pagdating sa mga timer ng wash, hindi nyo pwedeng gawin yung ganon kasi possible na pwedeng mabungi o mapunggal yung kanyang yung gear ng timer. Okay, tatry natin muna may damit. Bali, ito pong itim ang magiging common. Yan po talaga yung original niya. Ngayon ito po, yung bagong motor ay blue. Kaya malilito po kayo dyan. Kailangan pag hindi nyo kabisado, may diagram po yun, may schematic po yan. Tingnan nyo lang. Pag hindi, sa tester, makikita nyo po ito. Itong dalawa na to. Ipa-flash nyo lang. Yun ang lalabas mo. Yun ang magiging common niya. Ngayon yung red, papuntang timer. Siyempre, yun po yung kanyang violet. Yan. Violet po yun. Yan. Ito pong isang linya, papuntang capacitor. Yan. Red po ngayon ang magiging violet. Yan. Tapos yung capacitor po niya, ito, gray. Yellow po ngayon ang ikakabit natin. Yan. Yan. Okay. Okay. Ngayon, bago po natin siya i-tape, siyempre, gagawin po natin, testing po muna natin siya.
Ngayon, testing natin siya. Wala daw barya. Yun na po isa lang. Okay. Ngayon, titestingin po ni ma'am yung yung spin kung okay na siya. Yan, nilagyan po natin siya ng kahit isang piraso. Yan. Yan ang importante po. Kailangan meron pong ganyan para hindi ho tumalsik o tumilapon. Okay, ngayon ma'am, ano nyo po. Teka lang, sasaksak natin ulit. Okay ma'am, pwede na po. Tapos ma'am, kailangan ang washing machine at saka spin dry, kailangan pag yung level po ng flooring kailangan pantay. Kasi pag once na marami na pong load o nilagay yung damit o salang, possible na pwede pong yan ma'am, magwiggle. Kailangan pantay na pantay po yan para level na level po yung kanyang yung ikot. Okay? Okay, yan. Bali tinesting po ni Ma'am Jane. Okay na po siya. Bali yun ma'am. Okay na po siya ma'am. Okay. Bali yan. Nakagawa po tayo ng isang sharp na ES6030T. Yan. Yun lang po. Once na siya ay minsan hindi umikot at umuugong, huwag nyo nang ituloy. Baka pwede pang maremedyohan. Ito naman, kaya hindi na remedyohan, akala ay gumagana pa, yun, umaan na siya, umuugong na lang siya. Okay, kaya nangyari sa motor, nag high ampere. Yan, kaya nagpalit po tayo ng motor. Yan po guys, ay isang mapagpalang hapon po. Hinapon na po tayo. Yan, nakagawa po tayo ng isang sharp na 1 giga na ang problema ay yung spin. Yan, nagpalit po tayo ng spin motor. Yan, okay na po siya. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Jane. Yan po si Ma'am Jane at tinawag po tayo niya. At yan, shoutout po sa kanya. At yan, hanggang dito na lang po. At sa lahat po ng ating tigapanayam at walang sawang nanonood ng YouTube channel natin, huwag po natin kakaligtaan na mag-subscribe, Brian B. Tech Electronics po. At sa lahat po ng bago lang po sa YouTube channel natin, yan, inuulit ko po. Please subscribe and like and share. Thank you. Bye-bye. Hanggang dito lang po. Nandito po tayo ngayon sa Manpil po na. Manpil Tagum. Thank you po. Bye-bye.